PPRO 11. Pero tila isinusubo niyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maaring magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant, ay nanatili lamang within the standard operating procedure, wala sanang gulo. The overwhelming number of police camping in front of the gates of QOJC with the simple goal of serving a warrant will naturally create fear and tension. It has created an atmosphere of terror, the same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. PNP camping. Simula noong madaling araw ng August 24, 2024 hanggang sa oras na ito, nanatili ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng QOJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? Kinakailangan ba na magkampo pa ang mga pulis ng ilang araw? Gamit ang resources na pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant. Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng QOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng QOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. But no, Mr. President, there is more to this than just inconvenience. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar ng ilang araw. Paano na lamang po ang kanilang mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng 4 na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Puwersa ng buong Mindanao andoon na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the QOJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kibuloy and 5 others. Due to lack of a valid search warrant, QOJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the QOJC compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to a lawful arrest. They anchor their stand on the established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The purpose cannot be reversed. Kung hindi pa nahuhuli o naaresto si Pastor Kibuloy o ang ibang miyembro ng QOJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng QOJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag-iimplementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili, ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito, pagkat tayo po ay may mga isip at puso. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring na mga tao-tauhan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila.
Ang tunay na adhikain ng mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa. Ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat to serve and protect. Recourse of KOJC, Mr. President. Sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na pulis sa KOJC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng KOJC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Desperado na po ang mga miyembro ng KOJC. Kahit po ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming syudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap po ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound. Sila po ay sumusunod lamang sa kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila na gawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakaramdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging temporary protection order na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 ng Davao City na nagpapapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. We are in opposition to question these technological advancements. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kibuloy, I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat, the heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them are the members of the KOJC, deprived of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged, and their pleas for support are echoing through our land. Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated
and Lyceum of the Philippines in Davao City, as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. This is highly unwarranted, Mr. President. Their aspirations hang in the balance as ongoing siege affect their learning environment and their future prospects. Additionally, the closure of Carlos P. Garcia Highway near the airport has caused immense hardship for many Davaoeños. Their daily lives are disrupted and their convenience and well-being are at stake. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, may President Bongbong Marcos continue to listen to the heartbeat of the people. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso.